Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Miyerkules, 29 ng Nobyembre. Bago tayo mag-umpisa ng ating sumbungan, investigahan, kilalanin po yung mga public service partner po ng hashtag Ipabitag Mo. Sino sila? Ito po sila. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Sa mga nagrereklamo at sumbong, bukas po yung aming tanggapan po mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kapag medyo sumobra po kayo dyan, pasensyahan po tayo dahil cut-off na yung oras po natin. Ayaw po namin ng mahabang pila at lahat po gusto namin papagsilbihan. Kaya first come, first serve po. Kasi may mga umuwi rin po yung mga staff po ng hashtag Ipabitag Mo. Ngayon, kami po ay matatagpuan lamang po dito po sa 102 Timog Avenue. Ang building po namin ay Richwell Center. Dapat may video tayo rito, hindi puro daldalaho dito eh. At pinakikita natin yung video ng Richwell Center kung saan tayo makikita at mga tao para maintindihan nila. O search niyo po sa aming social media page. Sa lahat po ng mga reklamo at sumbong, binibigyan po namin ng aksyon, solusyon. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan, kami po ay talagang seryoso. Kung tulong at serbisyo, stricto po kami. May tatak. Astig po yung tatak. Tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Motorcycle rider na nag-viral sa Cebu, nasa hashtag Ipabitag Mo. Inireklamo niyang mga gwardya, balak daw siyang sampahan ng kasong cyber libel. Magsasaka mula Guimaras, gusto ng danyos para sa mga nasirang palay. Pasaway na kapitbahay, wala pang bagong taon pero panay ang pagpapaputok. Dahilan ng problema, hindi lang pala away pamilya, away negosyo din pala. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ito pong sumbong, pakinggan nyo na maigi, ano? Nag-viral po to sa Cebu. Sa namang kadahilanan, ay pumunta po rito sa Maynila para parating yung sumbong. Nag-viral na po to. Hindi po kami mahilig sa mga viral video. Ang amin lamang po rito, kapag meron po talagang sinasabing pang-aabuso, ay titingnan po natin kung may pang-aabuso. Mula Cebu City, nagbiyahe pa po patungong Maynila para lamang humingi ng tulong dito po sa Ipabitag Mo. Itong habal-habal rider na si Marson Mangubat. Si Marson ay naging laman ng balita, nagkaroon itong nakaraang Agosto. Matapos mag-viral ang ginawa sa kanya ng mga security ng Marshall Security Guard na lang, Marshall pa, sa isang private establishment sa Cebu. Porsahan hinarang si Marson na mga sikyo ng sinasabing ay sa pamamagitan ng itong steel barrier. Ang issue, mailapit na po ito sa lokal na pamahalaan ng Cebu, ng isang konsehal na tumulong kay Marson. Bakit nga ba nandito ngayon si Marson? Ipabitag dito sa hashtag Ipabitag Mo. Ganda siguro, ay imbestigahan po natin, ano? Ito, panoorin. Lumapit po ako ng hashtag Ipabitag Mo para po mabigyan po ako ng linaw at may reklamo ko yung dalawang marsyal na sina Erwin Narciso at saka Rodilo Bertolfo po. Sa kanilanan yung pagtulak ng metal barrier at doon na tumba ko. Mag-pick up sana ako ng regular na pasahero ko doon sa kalapit ng bus terminal. Tapos pinalis kami ng gwardiya doon at nagmura sa amin. Umalis na lang ako. Hindi ko nga akalain na pagdating ko sa labas, mayroon sila palang balak na ganun. Noong October 6 naman po, pinatawag kami ng Cebu City Councilor para po mabigyan ng linaw yung nangyari sa akin sa IT Park yung ginawa ng Marshall. At doon po, hindi nila inamin yung sadya nilang itulak yung barrier. Hindi kami na-satisfy sa mga explanation nila ng dalawang marsyal. Kaya sinabi ng City Councilor na sampahan talaga ng kaso ang dalawang marsyal.
Noong October 20, pinatawag kami ng Cebu City Councilor para magkaharap kami ng security agency at para magkasundo kami at mabayaran ako. Gumawa sila ng waiver na natanggap ko talaga yung halaga na yon at pinirmahan ko rin naman. Sir Ben, sana po matulungan niyo po ako sa aking problema at sana po makauli na rin ako ng Cebu. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Una sa lahat, linawin po natin, hindi po yung programang mahilig sa trending. Linawin po natin, hindi po ang hashtag ipabitag mo, wala po kaming pakialam sa mga trending kahit milyones pa yan. Kami nag-iimbestiga kung totoong may pang-aabuso, pagpapabaya. Kaya makakasama natin itong habal-habal rider mula ho Cebu, si Marson. Magandang araw sa iyo, Marson. Magandang araw din po, Sir Ben. Sige. Para maintindihan nyo, kasi ang haba-haba ng mga sinasabi. Ibibigay ko ng rundown muna. Pakinggan nyo to. August 29, 2023 ng hapon habang siya ay naghihintay ng pasahero sa IT Park sa Cebu City, sinenyasan siya ng security guard na umalis dahil bawal tumambay itong mga rider sa loob ng IT Park sa isang financial district. Nung siya'y paalis na sa lugar, ay nagulat si Marson, biglang itinulak ng isang guard ang isang barrier papunta doon sa kanyang motor, kaya siya natumba. Ayan, pag nakikita natin, natumba siya. So, ito po, matapos siya, tinikitan pa daw siya ng security guard ng isang CCTO, Deputized Cebu City Transport Office. October 9, pinatawag siya kasamang dalawang guard upang magpag-usapan ng insidente. Ayon kay Marson, sinabi ng isang security guard, nakakasuhan daw siya. Guard, cyber libel. Sinong katarantaduhan ng guard magsa-cyber libel? Ganti lang yon. October 20, pinatawag muli ng City Councilor ng Cebu City si Marson kasamang security agency. At yung dalawang guard, nakipag-areglo si Marson sa security agency, binayaran siya ng 30,000 pesos. Ngayon, alamin natin kung bakit nandito si Marson. At dito po, kasama po natin siya. Marson, ano bang matutulong natin? Kayo pala nakipag-areglo pa na ng 30,000 pesos sa pangyayaring ito. At the same time, napag-alaman namin na tinanggal na rin yung dalawang kolokoy na gwardya. Alright. So, gustong tumulong din ng Cebu City Councilor na kung gusto mong sampahan ng kaso, sasampahan natin ang kaso, sampahan yung gwardya doon sa kanilang pinagagawa. So, tinanggal na yung gwardya, yung dalawa. Kung gusto mo magsampa ng kaso, bibigyan ka ng abogado doon sa Cebu City, yung konsehal doon na nakinig sa'yo, si Jun Alcover, pero tinanggihan mo raw. Totoo ba to? Hindi ka pumayag doon sa abogadong bibigyan ka para masampahan mo ng kaso yung mga gwardyang gumawa sa iyo kasi tinanggal na sila. Binayaran ka naman ng 30,000 pesos. Dito sa sinasabi nating danyos na nangyari sa iyo. Okay? So bakit ka nandito at anong matutulong ko sa iyo? Bakit nagpabitag ka at meron ka bang bagay na gustong sabihin sa amin na parang medyo nadihado ka rito? Kasi sir, yung 5 man sila naghawak ng pigil sa akin nung pagkatumba ko. Ngayon, nandyan pa rin yung 4, yung isa rin yung tinanggal. Ngayon, binubulin na ako. Pag nakapasok ako doon, nagatid ako ng pasahero. Kung bakit raw, nandyan pa rin ako. Hindi ba raw ako natatakot na maulit yung nangyari sa akin. At saka, sabi ng isang guard, baka may balak raw, baliktarin ako ng cyber libel dahil pinalabas ko yun. Yung video na yun. Ano naman, nakaabot ba ito sa konsehal na tumulong sa iyo? Pinaabot mo ba ito nung sinasabi ng gwardiya, nagbabanta sila sa cyber libel ka? May tumutulong sa yung konsehal, yung city councilor. Pero di sa pangyari na to, bakit hindi mo sinabi para pinatawag ulit yung mga gwardiya at huwag ka nang babantaan? Opo, Sir Ben, alam na po ng City Councilor at sabi niya huwag kang matatakot. Okay. Dahil wala naman kayong ginagawa sa loob. Okay. Nag-anak buhay naman kayo.
Huwag ka matatakot kung babalik ta rin nila. Kasi ang video raw ay yun ang nagsasabi raw ng totoo. Tutulungan raw nila ako. So takot ka pa rin? Opo, sir. Sa tuwing makapasok ako doon, kasi minsan mayroong pasahero talaga na doon magpababa. So, natatakot ka baka pag sundo mo, ito paghatid mo ang pasahero, anong gagawin sila ng gwardiya? Pagtutulungan ka, nasuspend din na, tinanggal na yung isa, baka masampulan ulit. Yun, nandiyan pa yung 4 po, sir. So gusto mo ubusin lahat? Opo. Gusto mo ubusin natin lahat? Huwag na tayo itirang ng gwardiya. Opo, sir. Sana, sir. Ganun. Kasi hindi lang ako nagkukomplain dyan. Marami naman. Huwag ka na magdala ng complaint ng iba. Ikaw lang muna. Ako lang. Sige, huwag mo nang dalhin. Huwag ka na maghakot ng complaint kasi hanggat hindi sila pumupunta sa akin, yung reklamo mo lang, bakit ka ba nagpabitag? Para po, Sir Ben, malinawan talaga ako kung may ano ba. Nakukulangan ka ba sa ginawa ng konsehal, city councilor na gustong tumulong sa iyo pagkatapos ay ang pagtutulong sa iyo bahang gusto nila bigyan ka ng abogado para magsampa ng kaso dito sa mga gwardyang para masampulan, tumanggi ka raw daw. Totoo ba yun? Hindi po, Sir Ben. So, sinungaling yung konsehal? Kasi tinawagan namin ng konsehal. Okay, babasahin ko sa iyo muna. Okay pa. Alright, sige. Nakausap ng bitag ang opisina ni City Councilor. Subalit, ayaw nitong makialam sa problema ni Marson. Ibinigay na raw ang lahat na tulong kay Marson, kaya nagtataka siya ng opisina kung bakit lumuwas pa ng Maynila si Marson. Nagbigay din sila ng abogado na para kay Marson, subalit hindi ito tinanggap ni Marson. Kinumpirma ng opisina ni Konsehal June na nakipag-areglo si Marson sa security agency at pumirma ng affidavit of desistance dahil tumanggap na siya ng 30,000 mula sa agency. Tinanggal na rin sa trabaho ang dalawang yung gwardya na humarang kay Marson. Ngayon, una gusto kong sabihin sa iyo, nakipag-areglo ka. Walang masama kung nakipag-areglo ka doon sa taong nag-agrabyado sa iyo. Kasi may karapatan kang magpa-areglo or may karapatan kang magsampa ng kaso. Yung danyos na ibinigay sa iyo, na nakita sa CCTV, kung anong nangyari sa iyo na ayaw namin pakialaman. Kasi hindi namin alam kung saan galing yung CCTV na yun. Baka questionin tayo. Ang cyber libel ay paninirang puri gamit ang sinasabing social media. Ang layunin mo ay ilantad lamang ang katotohanan na ikay na inabuso na may ginawa yung katarantaduhan yung mga gwardiya roon sa IT park at tinanggal sila. Sinuspinde. Tinanggal na yung isa. Ngayon, ang pagtanggap mo ng danyos ibig sabihin, hindi ka na maghahabol ang magsasampa ng kaso. Kasi yung danyos na yun, wala ka nang gagawin kasi tinanggap mo areglo na. Ngayon, nakipagtulungan ang Cebu City Councilor na si June Alcover dyan na iyan sa mga damages mo na yan. Ang ibig sabihin noon, wala ka ng reklamo kasi tinanggap mo na yung sinasabing areglo. Ngayon, doon sa sinasabi mong posibleng bebueltahan ka, gagantihan ka ng mga gwardyang natitira, mag-iisip muna sila. City Councilor yan Binibigyan ka ng abogado, bakit mo tinanggihan ang abogado na para magsampa ng kaso doon sa mga loko-lokong natitira? Ano ang nasa isip mo? Ba't hindi mo tinanggap yung abogado para masampa ng kaso itong mga loko-loko? Wala naman akong tinanggihan, Sir Ben. May abogado bang... Tinanong pa ko niya kahapon sa message niya kung na-file na ba talaga yung kaso. Ang pagpa-file ng kaso, kasi una sa lahat, tinanggap mo yung areglo. Hindi ibig sabihin, hindi ka magpa-file ng kaso. Naguguluhan ako, tumanggap ka ng areglo. Okay na. Ngayon, kung gusto mo ng abogado kasi baka sampahan ka ng cyber libel or abogado, para saan yung abogado na yon? Siyempre, para depensa mo. Di ba? Tinanggihan mo yun. Ngayon, dito ka, nagpabitag ka. Kaya ako, sinusuri ko, ang matutulong ko sa iyo. Sa mga ako matapang sa imo, bay.
Sige na, diretso na lang ta. Wala po ako tinanggihan po talaga, Sir Ben. Wala po talaga akong tinanggihan gano'n. So hindi nag-offer ng abogado itong si John Alcover. Gusto mo sabihin sinungaling si konsehal? Meron namang abogado, pero yung tungkol sa ariglo namin ng agency, yon lang. Para matulungan ako nung ilang araw na hindi ako nakapaghanap buhay. Yon lang po, sir. O, tinanggap mo na yun. Tama? Alam mo bang ibig sabihin, pag tinanggap mo yung areglo, wala ka nang isasampa ng kaso. Napagkaya nakipag-areglo ka eh. Hindi ka naman pinilit. Tinutukan ka ba ng baril sa ulo? Tinutukan ka ng kutsilyo sa leeg? Wala po. Sinabi ba na papatayin kong pamilya mo, pananakot? Wala po. Sinabi ba na uubusin ko lahat ng pamilya nyo, pati mga ipis, surot, yung mga daga, pusa, pati mga langaw sa lugar ninyo? Wala. Kasi kung gano'n ang ginagawa, may dahilan kang lumapit sa akin. Kasi hindi po pwedeng abusuluhin, takutin ka. Pero pag kusang loob ka, nakipag-areglo, at tinanggap mo yung danyos, nagtataka ako, bakit ka nandito? Ano ang aking matutulong? Kasi kung titingnan mo, dapat wala na tayong reklamo rito. Kasi nagbayad sila sa iyo ng danyos eh. Magulo to. Linawin mo ako rito. Kasi kung gusto, tali yung kamay ko, gusto kitang tulungan. Kaya lang, may danyos ka nang tinanggap na nakipag-areglo ka na. At yung areglo na yun, parang wag ka na magsasampa ng kaso. Maliban na lamang kung ang areglo na danyos doon sa hindi mo pagpababiyahe, 30,000. Pero doon sa pananakot, na may sasampa sila ng kaso, may abogado naman eh. Tama? Kanina manggagaling abogado? Hindi ba sa munisipyo? Sa City Hall? Opo. O hindi ba? Ba't mo parang binaliwala yun? Wala akong tinanggihan talaga. Hindi, bakit hindi mo, sabi mo yung abogado, tama? Opo. Hindi ba yung abogado na yon para sa iyo kung magsasampa ka ng kaso? Opo. Sila rin nagsabi na tanggapin mo na rin yung ano. Kasi para raw malisyon din. Wag na natin pag-usapan kasi pag yung perang pinag-usapan nito, hindi ka mukhang kwarta. Opo. Tinanggap mo eh. Wala naman masama roon kung tumanggap ka ng pera sa danyos na perwicious doon sa nangyari sa iyo. Hindi ko napapakialaman yun. Pakita natin yung itong tawag dito na waiver niya or dito, yan. Oh. I, Marcel Nangubat, acknowledge the receipt of 30,000 pesos this day, October 20. From Rosario Cabias, payment as damages incurred against me related to the incident of IT Park, August 29. Pinarmahan mo. Okay? Opo. Okay. Kung pinarmahan mo yan, siguro danyos de perwicios, na perwisyo ka. Pero ngayon, ano bang gusto mo talaga? Ipatanggal yung mga gwardya, tama? Andyan pa rin. Bakit hindi mo sinabi doon sa konsehal na tumulong sa iyo noong August pa, na bibigyan ka pa ng abogado, may abogado para sa munisipyo or sa City Hall, na kung sakaling pagbabantaan ka, gigipitin ka nito mga gwardya, labas dun sa areglo, may abogado ka roon. Para naman, kung sino pa yung gusto mong sampahan sa kanila, nakilala mo kung sinong gumawa sa'yo, may karapatan ka magsampa. Kasi kung gusto mo sabihin, yung danyos na yun, tinanggap ko kasi naperwisyo ako dun sa trabaho ko. Pero iba naman tong pananakot ang gusto mo. Kasi binantaan ka rin lang, magsa-cyber libel sila. Nakaabot pa kay Konsehal Jun Alcover. Nakaabot kay Jun. Opo, sir. Ano sinabi niya? So, wala akong matatakot. Ang video na ay yun ang Hindi yun, nagsasabi. alam ko na yun. Yung abogado, Opo. ang abogado. Huwag na akong matatakot. Kaya nga Ganun ang pa rin sila. abogado, may inalok ba sa iyo ng abogado, may tutulong? Yun lang ang city attorney po. Abogado yun, kahit na provincial attorney, municipal, wag mo akong, na Mariosep ka naman, hindi mo ako sinasagot eh. May abogado, tama? Meron po. Oy, okay. Inalok para sa iyo kung parang gusto mo magsampa ng kaso kung sakaling gigipitin ka, tama? Pero wala silang sinabi, sir, na ano, ang pagpunta namin doon sa ano. Ikaw ba'y humihingi uli ng danyos? Wala, sir. Yun talaga lang ang gusto mo paalisin lahat yung mga sir, yun lang talaga. Yung natatakot. Sinabi mo ba, sandali muna, relax, hinga, okay? Ginililinaw ko, naguguluhan ako, tinanggap ko ang reklamo mo, naawa nga ako sa iyo. Kaya nga sinasabi ko, nandito ka ngayon kasi cargo ka na namin, tama?
pinakinggan namin ang reklamo mo. Ito ba yung ano doon sa, sa Sogo? Sa barangay. Sige, ganito. Kaya kita kinakausap ngayon. Gusto kong linawin. Ano bang gusto mong gawin ko ngayon dito sa reklamo mo? Anong magagawa ni Bitag si Bentulfo para sa'yo? Sige, sabihin mo sa akin. Tulungan ako po, Sir Ben, na sana hindi ko na makita yung 5 gwardiya sa loob ng saan yun nangyari. Andiyan pa rin yung 5 talaga, Sir Ben. Kilala mo sila? May pangalan yung 3 lang hindi ko nakilala. Yung 2 nandyan pa rin, Sir. Pinalabas nila sa Cebu City na tinanggal na pero andyan pa rin. Kaya yung pinirmahan ko yung Yung Danyos? Opo, Sir. Alam ba ni June Alcoberto? Tatawagan natin, susubukan natin. Ayaw makipag-usap kasi naguguluhan daw sa iyo eh. Etong si Konsehal, bago tayo nag-usap dito, tinawagan ng mga Bitag staff. Okay? Nagulat sila na bakit ka raw nagpabitag pa mula Cebu, pumunta ka pa ng Maynila. Ang medyo may pagkabuisit sa'yo kasi tumanggap ka ng danyos. May abogado naman doon sa gusto mo mangyari. Ang gusto mo pala rito, tatanggap ka ng danyos pero aalisin yung mga gwardya. Sinabi mo ba kay Konsehal yan na tumayo para tumulong sa iyo dahil alam nila mali yung ginawa? Hindi na natin ginapit yung video. Nag-viral ka na. Pumunta pa ng iba-ibang channel na malalaki dyan. Kami, ayaw kong gamitin yung video mo rito sa atin. Kasi baka sabihin, nag-ano lang tayo rito para content. Hindi tayo vlogger dito, TV. So, ang gusto mo ay tanggalin yung... 5 gwardiya po, Sir. May mga pangalan ka? 2 rin po nakuha ko, Sir. Yung 3 hindi ko po nakuha. Bakit mo sila itong 5? Bakit? Nag-usap ba sila? Nagkunsya ba sila na para madisgrasya ka? Sila yung sa akin, Sir. Nawakan o pinigilan ako na makalabas ng Pinigilan ka makalabas? Opo, Sir. O din, ito'y nag-imbestiga na ang Cebu. Bakit natin pinag-uusapan isang bagay na tapos na? Nag-areglo na kayo eh. Huwag na natin balikan kasi magigilty tayo rito. Baka sabihin, mukha kang kwarta. Pumunta ka rito, gusto mo makahingi ng danyos. Walang masama. Diretsuhin mo na ako. Kasi ako'y nalilito. Gusto mo ba ng hustisya o gusto mo lang ng padagdag ng kwarta? Kung maaari lang sana, Sir, hindi ko na makita yung 5 doon sa So, hindi na makita, burahin na natin sila sa mundo. Hindi ko na makita doon kasi... Hindi mo na makita. So, anong ibig sabihin? Buburahin natin sa mundo? Kahit saan sila ilipat, Sir. Oo. Huwag lang. Sa agency siguro ang gusto mong sabihin. May pangalan ka ng 5. 2 lang talaga yung nakuha ko, Sir. Mga bago yun, Sir. Okay. So, alam ba ni Konsehal June na yung gusto mo, sinabi mo bang kahilingan mo kay Konsehal June sinabi mo ba? Sinabi mo ba kay Konsehal June Alcober yung tong problema mo? Dito ka tumingin sa akin, huwag kang tumingin doon. Kausap mo ako. Huwag ka nang tumingin sa TV, gwapo ka na eh. Okay? Sigurado, kahit pag napanood ka ng nanay mo, gwapo ka. Okay? Okay, sige, sasabihin ko sa iyo, uulitin ko, pakinggan mo ako na maigi, para medyo nakakaintindihan tayo. Tutulungan kita, naguguluhan ako. Okay pa, Sir. So, hindi danyos karagdagan. Kasi mali pag ginawa natin ito. Okay? Kung nagbigay ng 30 mil, 30 mil. Ngayon, ang gusto mo lamang, mawala na yung 5. O, Sir, yan lang. Bakit hindi mo sinabi kay June, ang konsehal noon, na tanggalin yung 5? Tanggalin ng 5 kasi kasi dahil doon sa nangyari sa iyo. Doon sa usapan namin sa Sir, tinanggal na raw nila yung mga gwardiya na involved doon. Pero nandiyan pa rin, Sir. Yung isa lang, pinalitan na lang yung uniform na white. Pero nandiyan Gusto mo talagang mawala ng trabaho to sa mga ginawa. Gusto mong gumante, parang ganon. Kasi nakakatakot na sila, Sir. So hanggang ngayon, tumatambay ka pa rin sa IT Park at pumipick up ka pa rin ng pasahero doon. Tama? Minsan lang, Sir. Pero kasi natatakot ako. Sandali. Pag tumatambay ka roon, parang sinasabi mo, andito na naman ako, nagpabitag ako, huwag niyo akong gagalawin. Mali. Kung ikaw, huwag ka nang tumambay roon kasi maghanap ka ng ibang pasahero kasi hanggat nandyan ka at dyan ka kumikita sa IT Park na tumatambay ka para kumuha ng pasahero,
palabas ng IT Park, hahatid mo. Walang masama roon. Pero ang gusto mo, tanggalin yung 5. Wala namang problema roon. Pag-isip ka. Sa palagay mo kaya matutuwa yung igawang gwardiya roon sa ginawa mo? Parang pinatanggal mo sila para, syempre, magkakaroon din siya, ano bang gusto mo? Kung ako sa iyo, para sa akin, wala namang problema. Kung katatawagan natin security agency, ayaw na makialam ng konsehal kasi tinulungan ka na. Parang lumalabas, nagpo-forum shopping ka. So ngayon, ang gusto mo lang, tanggalin na natin yung mga gwardiya. Opo, sir. Kakatakot sila, sir. Ano ang dahilan? Dapat ang reklamo mo rito sa agency. Hindi ba ginawa ni Konsehal June Alcover na dalhin sa agency, patawag yung agency, at yung agency sa pamamagitan ng IT Park na nag-uusap kayo? Hindi ba hindi mo sinagat yung panahon? Ikaw, nakakatakot ka, hindi mo ba sinabi yun para medyo isama sa areglo? Sinabi ko na rin yun, sir. Sinabi ko yun. Tapos, ang sabi nila, tinanggal na rin nila. Yun. Hindi ko kasi alam dahil wala ako sa Cebu eh. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo. Hindi ko alam kung nagpapakampi ka. Hindi ko rin alam. Hindi ko nakikita ang pagmumukha nito. Meron bang panggigipit na ginawa sa iyo habang tumatambay ka ngayon doon? Meron po, sir. So, ibig sabihin, ilang beses ka parang anong nangyari sa iyo? Minsan nga, nirelay nila, dyan na rin subject. Parang ganun, sir ba? Ibig sabihin, kasi nasa labas ka, nandiyan ang subject, baka manggugulo na naman to. Sa totoo lang, sir, meron kaming organisasyon din, sir. Organized ng Cebu City talaga, sir. Okay. Na may ano ang ginawa ng organisasyon mo para protektahan ka na tama ka? Dapat ang organisasyon mo, samahan ninyo, ang makikiusap para sa iyo. Ang samahan mo mismo, kung may presidente kayo sa habal-habal na tumatambay sa IT Park, ang siyang tatayo para sa iyo, nahihilingin na hindi ikaw mag-isa. Kasi hindi ko alam kung nagugustuhan to ng mga kasamahan mo na sa habal-habal sa Cebu na tumatambay dyan. Hindi ko alam kung ang grupo ninyo, lihiti mo o kolorom kayo dun sa lugar. Kasi pakinggan mo ako, para tumibay ang sumbong mo. May presidente ba kayo sa habal-habal? Meron po. Alam ba ng presidente mo itong nangyayari? Alam na po. Bakit hindi ka pinagtatanggol dito na parang ikaw yung miyembro, inaapi ka? Pati rin ang presidente namin pinatawag sa ano. Oo, kaya nga, ba't hindi nagsalita ang presidente mo? Dapat alam ng presidente mo kasi kung ginawa sa iyo, pwede mangyari gawin sa itaas, sa iba pa. Ang problema natin dito, parang ikaw lang. Mas gusto ko marinig siguro yung samahan ninyo. Pag ang presidente ninyo magsalita, sasabihin ko sa presidente ninyo, ano to? Niloloko ko to eh. Pinag-iinitan yung iyong miyembro. Nilinaw naman ng security agency, sir, na hindi muna. Bakit yung may number ka ba ng presidente niya? Opo, sir. Ay, ano lang, sir. Sige. Meron talaga. Kunin mo nga, tawagan natin. Sige, ibigay mo. Kunin mo. Ibigay mo. Ngayon, ibigay mo ang number. Sige. Tawagan. Nagugulahan ako sa iyo kasi parang dumidiskarte ka sa sarili mo. Pag hindi kita mapoprotektahan, dapat ang una mapoprotektahan. Ito po ang mga sinasabi po natin. Kung minsan po, meron talagang lumalapit, magulong isip, hindi na naintindihan. Pero kami po ay matyaga na makikipag-usap. Ang layunin po namin, siguraduhin kung may pang-aabuso, panggigipit. Pang-aabuso, panggigipit ni naman. Maliit o malaki, higante o duwende. Yun lang po sinisiguro po namin dito. Kaya ang gagawin po natin, dahil nagkaroon na po ng areglohan, tumulong po yung City Council, standby lang po yung abogado just in case kung gusto magsampa ng kaso, lahat po yan hindi po tinanggap nitong sa anumang kadahilanan. Hindi ko maintindihan kung ayaw tanggapin or parang binaliwala niya yung sinasabing serbisyong inaalok sa kanya ng Cebu City. Ngayon, ang gusto niya, ipatanggal yung 5 gwardiya dahil isa lang daw. Pero take note, tumanggap siya ng danyos. Sabi sa kanya ng konsehal, huwag matakot sa nangyari, kumbaga, okay lang. Ang gusto niya pa rin patanggal yung 5. Ngayon, ang problema, mayroon pala silang samahan na mga habal-habal, pero sa samahang habal-habal, lumalabas, parang hindi nagsasalita yung presidente na siyang dapat siguraduhin yung mga miyembro, kapakanan, seguridad, kaligtasan ng kanilang mga miyembro habang nagtatrabaho, naghahanap buhay. Kaya po natin kinuha yung phone number para makausap etong sinasabing presidente ng habal-habal na kung saan miyembro ditong lumapit po sa atin na nagre-reklamo po.
At kaya po yung ginagawa natin ngayon, tinatawagan natin at itong nagrereklamo na lumapit sa atin, nahabal-habal. Kanina pa ako, wala pang pangalan ha. Sige. Pag-adlibin nyo ako, pababad nyo ako rito. Itong nagrereklamo rito, nakalimutan ko ng pangalan. Ayan, labas nyo yan. Si Marson. O ngayon, sa linya ng telepono, itong presidente ng habal-habal dyan, Eric, magandang umaga sa iyo, Eric. Magandang umaga po. Okay, Eric, salamat sa pagtanggap ng tawag mo. Namin, naka-live tayo sa IBC TV 13, Eric, at saka sa dito tayo at the same time sa CLTV 36 at sa aming YouTube TV worldwide sa YouTube. Ano bang status nitong nagrereklamo sa akin? Pakita niya, ayan, si Marson Magubat. Alam niyo ba na parang nag-areglohan na ata itong miyembro ninyo, tumanggap na siya ng 30,000. Nag-alok naman ng tulong si June Alcover, konsehal. Kung may abogado, pwede siya. Kaya lang nagpabitag siya rito, lumapit sa amin. Miyembro niyo to, natatakot daw ata siya doon sa 5 gwardyang nang gipit sa kanya. Anong tingin mo rito, Sir Eric? Si Marton po, tama namin dito sa IT Park. And then, yung sinabi mo nga binayaran siya ng pera, hindi ko pa alam kung bakit hindi. Sinabi niya, binayaran na siya parang danyos doon sa nangyari sa kanya na nag-viral. At nang nagsabi niyan mismong konsehal, city councilor, si June Alcover. At yung city council ng Cebu, na binayaran siya ng 30,000 pesos. Areglo yon. At sabi nga ni Konsehal June na pwede naman din siya bigyan ng abogado kung sakaling gusto niya magsampa ng kaso. Isa doon tinanggal, kaya lang lumalapit pa rito si Marson na gusto niya patanggal yung mga 5 gwardiya pa rin daw. Kayo po ang presidente ng samahan ninyo dyan sa habal-habal. Ano pong take ninyo? Ano pong masasabi nyo rito? Lumapit po sa amin. Gusto ko sanang kumuha muna ng advice sa iyo. Ano bang matutulong natin dito? Yung masasabi ko lang, yung mga gwardiya dito, sir, parang mga abusado, hindi makatao yung pag-arrest, pag-atip sa amin. Last week lang, dinatip ako. Sandali na ako ng part, nag-text. Dinatip ako ng marshal dito. Dapat lang kasuhan, tanggali yung mga gwardiya dito sa IT Park sa Cebu. Kasi para kaming mga dito ibang tao, hindi kami tinatanggap na naghanap buhay naman kami dito, sir. Okay, una sa lahat, June, maraming salamat. Eric, maraming salamat sa sinabi mo. Hindi niyo ba pinaabot yan kay Konsehal June Alcover na hindi makataong pagtrato sa inyo dyan? Kasi hindi ko naman nakikita. Nandiyan naman, nang himasok na si City Councilor June Alcover. Hindi niyo ba pwedeng sabihin kung ang inyong magagawa rito para kay June na lang, para ipinaabot nyo kay June, para naman yung hindi makataong pagtrato ng security agency na sinasabing IT Park, wag maulit. Kinausap ka ba bilang presidente? Kinausap ka ba ng konsehal? Dahil samahan kayo ng mga habal-habal dyan? Hindi naman po. So, sa kaso yun, alam naman ni Konsehal John na yung mga mga waka rito, hindi yan, mga tao. Yung grupo namin sa IT Park at saka sa Cebu City Association, kasi dalawa yan yung Cebu City Association habal-habal, ang consultant namin si Konsehal John Alcover. Hindi pala consult. Sandali, Eric.
consultant nyo naman pala, yung sinasabing city council, dapat manindigan siya para sa inyo. Yes po, naman siya, nagtulong naman siya. Kasi Ito nga, kay Eric, sandali. Itong ginawa dito sa inyong miyembro, nagbayad na yung sinasabing danyo sa IT Park at yung kung saan ito may nakatalagay yung security agency ng 30,000. Danyos yan. 30,000, sir. 30,000 pesos, 30,000. Yes po, hindi ko alam, sir. Hindi para sa inyo yan. Para doon sa... So wala kang pakialam dyan, Eric, at itong binabayaran kung sino yung nasaktan, hindi para sa asosasyon. Binayad dito kay Marson bilang areglo sa nangyari. Okay. So hindi yan para sa samahan. May karapatan siyang tanggihan o hindi. Tinanggap niya. Ngayon, dahil tinanggap niya yan, nagrereklamo pa rin siya. Si June na mismo, consultant pala ninyo dyan, na tumayo para sa inyo, sa kapakanan ng mga miyembro ninyo. Yung pera na yan, hindi para sa asosasyon, para doon sa taong kapareho itong si Marson. Problema, si Marson bumabalik pa rin. Kung siya tumanggap na siya, hindi na dapat siya nagre-reklamo eh. Yes po. Naintindihan mo ba? Tumanggap na si Marson ng 30,000 at nagre-reklamo pa rin. Ang gusto niya, tanggalin lahat yung mga 5 gwardiya raw na hindi ko naman alam to. Dapat ikaw, nakikinig ka sa miyembro mo para itaas mo roon kay yung consultant ni si tawag dito, si June Alcover. Di ba? Yes, bakit parang hindi mo alam? Mag-usap siguro, kausapin mo ngayon sa ere itong si Marson. Sige, tanungin mo siya. Okay po. Alam mo ba na si Eric, si Marson, Eric, nandito ngayon sa Manila? Alam ko, kasi sa group chat namin na nagsaita ng barko doon sa Kaper. Doon ka lang alam, saka samahan namin, nagpunta daw sa Manila. Okay, alam mo pala rito. So, anong matutulong ko dito sa miyembro ninyo? Hindi doon dito muna kasi gusto niya patanggal daw yung 5 gwardiya. Dapat merong suporta galing sa iyo bilang presidente at sasamahan ninyo na yung 5 gwardiya, tumayo kayo para sa miyembro ninyo na si Marson. Yes po. Kasi kung nag-iisa lang siya, paano ko siya papaniwalaan? Ilang miyembro ba kayo ng inyong samahan sa habal-habal? Ilan kayo lahat dyan? Dito lang po Sa IT Park, ilan kayo? Mga 18 yata. 18 kayo. Dapat kayong 18, nagkakaisa kayo, 18 members sa tulong ni June Alcover, nasabi na ninyo. Yes po. So ngayon, anong may papayo mo rito? Kasi una, hindi pwede muna ako makialam dumiretso sa akin nang hindi ko muna dinaan. Ikaw presidente ng inyong Langoy Riders Association. Ito, kakausapin ko muna si... kausapin mo ngayon, nasa ere. Ito, kausapin mo, nakikinig siya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Hello, boss. Pare. Pre. Nabi ka diya. Musta sa may mo dia? Lagi pa tabang lagi ko ni Sir Ben. Para magyapon ba yung ngabuso dia? Madlok na kumuso dia, manang dugay na ko kasod kay dia. Doon ni June Alcover pa rin. Ato nga doon, mauna. Ako naman itong giingnan si Sir. Ingon man siya nga, hindi lang ko na madlok lagi, pero sa ako man lagi, maglisod man. Kinilang maingon sa imo diha, Eric pamate. Kini gapadapit sa ako, kay hadlok daw siya. Pero gidawat man niyang areglo na 30,000. Onya, mutabang man ang inyong consultant ni June Alcover na tagaan siyang abogado. Sabot ka? Yes po. Kaya bala mo ka magbisaya? At tugas man ang ulo ng itong miyembro ninyo. Ang gusto niya, matanggal. Mawala na diya sa security agency katong 5 ka sa mga gwardiya na abuso sa iya. Pero kinahanglan, niagi pa sa imo unya na kahibalo ka na din siya para matabangan nimo. Itawag ko sa imo para pangutana sa imo, unsa man matabang na ako din sa miyembro ninyo. Dili man ko presidente ng inyong asosasyon, pero gusto ko matabang. Ang ako lang, ako'y nalipong na ba, ay dawat man siya ng kaning areglo ba, na 30,000, o niya, babangan siya ni June,
Pero dili man siya sugot na tagaan siyang abogado. Ang nalipong na ko si membro ninyo siguro. Kung man matabang nimo. Kaya kita gitawagan. Sir, ang tutulong ko lang, sir, papuntahan namin si Konsehal Joel Alcober. Nalagot na si John Alcober eh. Dili na siya, ayaw niya nang tumulong eh. Nabuisit siya. Ayaw na makipag-usap kasi nabuisit na siya. Nagtataka siya, ba't nagpabitag pa tong miyembro ninyo? Kaya tinawagan kita para malaman mo. Sa ngayon, sir, mag-usap muna kami ni Marson. O ngayon, mag-usap muna kay presidente mo yan eh. Hindi ka man nagpaalam. Pre. Adto mo ko ni Sir John katong nagkuan ko ba? Hatod ko. Okay, ganito na lang, pakinggan mo. Bago Ano lang mag-buisit. mag-istorya sa conference, sa Cebu Diyan na lang daw kayo magkwentuhan sa Cebu. Baka mabuisit sa inyong consultant ninyo si John Alcober. Malagot pa sa inyo. Masuko sa inyo nga ba? Kay, Sir. di niyo may balang utok nimo. Unsa man ang hitabo sa utok nimo, lipong ka na siguro. Suko man sa imo. Subot ka? Sir. Galit sa iyo si Konsehal Alcober na tumutulong daw siya sa inyo. Bakit ka pa lumapit sa amin? Kaya pinakikinggan na ka namin. Ang ginawa ko, tinawagan kong presidente ninyo ngayon si Eric. Eric, bago mabuisit sa inyo si John, si Alcober, na tumutulong sa consultant ninyo, hindi kayo pinababayaan, pagsabihin mo lang tong miyembro mo na wag na magsalita sa Eric muna kasi tumanggap na, tapos mag-usap muna kayo para sa kapakanan ng inyo, hindi ito nagsasarili. Parang gusto niya ata maging, ewan ko, nagpapadagdag ng danyos pa to, o gusto niya pa magpapataas, hindi na po pwede, tumanggap na siya eh. Ewan ko kung gusto niya ng hustisya, pero mas maganda siguro, Eric, pagkakatiwala ako muna member ninyo, kasi ito, parang bago magkalat to rito sa Eric, bago magkabuisitan, buisit na sa inyo si City Councilor na tumutulong, consultant ninyo yan, bago mabuisit din sa iyo, Eric, pagsabihan mo na si Marson. Okay po. Pagsabihan mo na kasi salit natutulong sa inyo, mabubuisit ng lalo kasi hindi ko naintindihan kung anong gusto ni Marson eh. Gusto niya patanggal lahat ng gwardiya. Baka pati lahat kayo pag-iinitan ito. Kung gusto ko, lahat kayo nagkakaisa laban dito sa pang-aabuso ng mga gwardiya ng IT Park. Dapat dumaan muna sa iyo, Eric. Intindihan mo, Eric? Dapat dumaan muna sa iyo kasi ikaw ang presidente tapos 18 members kayo, mag-uusap kayo, ano ba dapat gawin? Hindi itong nag-iisa, nagsasarili, tapos hindi mo alam na sa Maynila. Tapos si John Alcober, nagulat na lang nung malaman niya na ito na, nagpabitag. Kaya ito ngayon, binabalik ko sa iyo, ang gusto mo, mag-usap na lang kayo sa Cebu, tama? Yes po, yes po. Hindi muna ako makikialam kasi baka magkabuisitan kayo dahil lang nagpabitag kayo, lalong gumulo. Ang gusto ko, magkaayos muna ang mga miyembro, kung anong gusto ninyo, idaan nyo sa inyong consultant, city councilor, yan, makatabang man na sa inyo, ha? Opo. Kung dili mo kontento kay John Alcober, sige, magpabitag na mo. Pero karon, respeto ba gihapon ba? Respeto ko dito sa konsel ninyo. Sabot ka? So, puntahan po namin yung konsehal namin. Sige. Tumutulong. Sige. Ganun na lang, ha? Kasi nakita ko, nagalit nagalit na eh. Ayaw nang makipag-usap ni John Alcober. Nagalit dito kay, kay Marson eh. Baka mamaya, pati sa'yo, galit na rin eh. Alright, Eric? Yes po. Bahala ka na muna, ha? Yes po. Pasensya na lang. Palihog lang, babay, ha? Walang problema, sir. Okay. Daghang salamat sa imo, ha? Sige po. Salamat po. Ganito na lang, ha? Naguguluhan ako sa iyo, pero ganun pa man, gulo na may halong inis. Kasi diretsahan ako eh. Sa susunod, pagpupunta ka rito, siguraduhin mo, lahat na miyembro ninyo, pinadala ka rito opisyal. Huwag ka magsarili. Kasi miyembro ka ng asosasyon ng mga habal-habal. Nire-respeto ko yung inyong organisasyon. Okay? Nire-respeto kong organisasyon ninyo dyan sa IT, habal-habal. Ginagabayan kayo ng consultant ninyo. Sino? Si John Alcober, konsehal yan. Tumulong naman siya para sa kapakanan mo sa pamamagitan ng areglo. Consultant ninyo, bakit hindi mo nalang binulong? Bakit hindi mo dinala ang presidente? Huwag ka magsarili. Kasi iisipin, nagulat nga sa iyo, si Eric, nung malaman, binayaran ka ng 30,000, ano ibig sabihin noon?
O, kita mo? Hindi nila alam ang aregluhan dyan. O, sarili mo lang yun. Karapatan mo yun. E ngayon, pumunta ko sa amin, nagkaroon ka tuloy ng kaaway. Buisit sa iyo si Konsehal Jun Alcaber na consultant ninyo, tumutulong sa inyo yon. Kaya ayaw niya makipag-usap kasi sabi niya, hindi na ako makipag-usap yan, gulo ka usap niyan eh. Okay? Gusto sana namin siyang kausapin, ayaw niya makipag-usap. Kasi tumulong naman siya. May halong inis at buisit sa iyo. Kasi consultant niyo yan. Hindi ka nagpaalam. O Sir Jun, punta muna ako kay Bitag, ha? O Sir Eric, punta ako sa Bitag. Anong gusto mong natin? Nagsarili ka. Alam mo, sanay kami dito sa mga riders, oh? Naintindihan mo ba? 50, 80, tumutulong kami pagdating sa mga rider. Yung mga rider na inaabuso, sinasaktan, tumutulong kami. Kaya lang, ang sa iyo, pumasok ng asosasyon ninyo. Ayaw ko naman na parang pakialamerong dating ko. Respeto ko muna ang asosasyon. Yun ang mali mo eh. Dapat nang pagpunta mo rito, paalam ka, Jun, punta muna ako kay Mr. Ben Tulfo, kay Bitag. Pag sinabi niya, okay, wala tayong problema. Kay Presidente Eric, punta muna ako kay Ben Tulfo, papatulong ako rito. Pag sinabi, okay, di pag-usapan natin, anong gusto ninyong paabot. Kasi ang problema mo kasi, hindi alam ng inyong miyembro na pumunta ka rito tapos para matulungan ka. Gusto mo kasi magdeklara ng giyera sa buong gwardiya ng IT Park, mag-isa ka lang. Paano yung makasama mo? Dalhin mo sila lahat para lahat kayo. Hindi na kung ikaw lang, pag-iinitan ka, dahil nakikita nila, hindi ka naman suportado yung miyembro mo. Tumanggap ka ng pera. May karapatan mong tumanggap ng areglo. Pero tanong, hindi naman alam ng mga kasama mo. Hindi naman dapat nila malaman. Ang ibig sabihin, nagkaaregluhan na kayo eh. Nung nagkaaregluhan ba kayo, alam ba ni Eric? Hindi niya alam, ano? Hindi. Sandali, hindi niya alam. Alam ni Konsehal Jun, tama? O dapat dinala mo yung asosasyon ninyo para wag gawin sa ibang miyembro. Kasi ngayon, nagsasarili ka, nabubuisit. Yung inyong consultant, galit sa'yo. Ayaw makipag-usap. Si Eric naman nagulat. So, hindi muna kita papakialaman, balik ka muna sa Cebu, usap kayo, and then, dalhin mo sa akin kung ano yung mga sumbong niyo pa roon. Huwag ka muna magsarili. Kaya tuloy, iniisip ni Jun Konsehal, nagpapataas ka naman. Nagpapapera-pera lang ang dating. Masama eh, hindi ba? Ako, sinusuri ko. Naintindihan ko yung reklamo mo. Sana kung nakikinig po kayo lahat, may natutunan mo kayo rin. Kayo mga miyembro ng asosasyon, bago kayo pumunta, pati ang mga kasamahan ninyo sa organisasyon, suportado kayo. Para lahat ang kilos at galaw ninyo, nagkakaisa kayo na hindi kayo inaabuso bilang rider. Walang karapatan ng sino man mang abuso kahit kanino. Pero mas mahalaga, pag miyembro ka ng asosasyon, huwag kayo humiwalay, huwag kayo magsarili. Sama-sama kayo para hindi kayo naaabuso. Ganun lang simple, okay? Babalik ka rin kay Eric. Hingi ka muna. May pasalyo ba dito kay John? Suko, masiin mo bahala ka na doon. Nagawa po natin dito, hindi po tapos dito, kaya inayos lang po muna dito. Kayo ko'y nanonood dito, bahala na po kayong humusga kung buisit kayo sa akin. Wala akong pake, basta't importante, nilinaw po namin dito. Nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Tatak Bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po, tatak, #ibabitag mo. Susunod. Magsasaka mula Guimaras gusto ng danyos para sa mga nasirang palay. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ibabitag mo. Isang pambansang sumbungan, #ibabitag mo, may tatak. Ito po, sa tulong at yun hong serbisyong ginagawa po namin sa mga lumalapit po sa atin. Siya po ay isang magsasaka mula sa Guimaras. Nagbiyahe mula Guimaras patungo rito sa Maynila, makaabot ang sumbong. Ang gusto niya ay danyos para sa mga nasirang palay. Halos 2 taon hindi na pakinabangan ni Gerardo ang palayan ng kanilang pamilya. Sinisisi nilang irrigation canal na ginawa ng National Irrigation Administration or NIA. Naharangan daw ng kanal, yung ginawa ho ng NIA, ang daluyan ng ilog, kaya't sa tuwing malakas ang ulan, sa palayan nila dumidiretso ang tubig. Gusto ni Gerardo
na managot ang Irrigators Association sa kanilang lugar at pagbayarin sa mga pananim na nasira daw. Kaya detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo kay Sir Bintol po na ireklamo po ang tragic ng NIA sa tapat ng aming palayan dahil nung hinarangan po nila ang ilog, pag umuulan, pag marami ang tubig, umaapaw po sa aming palayan. So nasira po aming palayan, hindi po kami nagkapagtanim ng 2 taon. Ang nireklamo po namin sa barangay, ang asosasyon ng NIA. Sila po ang may kagustuhan nga dyan po ilagay. Tapos pagka may perwisyo po, pumupunta kami sa kanila, nagre-report kami sa kanila, hindi man nila tinitingnan yung damage ng palayan namin. Nung una po, nung naniningil po kami, pinagpasapasahan po kami ng asosasyon, pinagtatawanan po kami, kumbaga po, nakagapos na kami, inaapakan pa kami. So ngayon po, sinisingil namin sila doon sa damage ng aming palayan. So hanggang ngayon po, wala pa rin sila aksyon. Kaya lumapit po ako kay Sir Bintol po, na sana po matulungan niyo ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Tulad po ng aking sinasabi, mga boss, ang advokasya po namin ay tumayo para dun sa mga walang boses at wala ho sila'y mahihina, walang kapangyarihan, kaya magsasaka po kalamihan ay nadedehado. Ngayon dito, makakasama natin ang magsasakang si Gerardo Morang Guimaras, nagbiyahe pa. At kasama natin ngayon, Gerardo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir. Alright, sige. So, ikay lumipad ka pa galing Guimaras. Ito ba yung lupain mo? Lupain ng tatay mo? Tatay ko po. Tatay mo. Ilang taong ka na nagsasaka? Kasama ko po yung tatay ko, bali. Matagal na simula po. Okay. So, nagsasaka kayo ng mga palayan? Opo. Gusto natin makita ang video. Ito yung mga sakahan ninyo? Opo, yun po. Sa inyo yan? Opo. Oh, mukhang okay naman ang sakahan eh. Ganda-ganda, kulay berde. Oh, Ano na po, kalahati lang po yung nataniman namin dyan. Yung kalahati po, hindi. Ito ngayon? Opo, yun din namin nagamit po yun. Ngayon, dahil naglagay na sila ng harang para wag kang, ito yung sinasabing harang yung semento na yan nakikita natin. Pwede ko po ituro. Hindi ka naman makikita kahit turo mo eh. Ito, yan ang nakikita sa video. So ngayon po dahil Ito, ganito muna. Yung nakikita niyo po ngayon ay yung unang-una, yung nakaharang sa itaas na yung bagong kasusemento, yun ang sinasabing harang. harang po. Sa ibaba yan, ang nakikita niyo, mga semento na yan, yung sinasabing diversion yan. Opo. Daanan ng tubig, tapos dinadivert yung tubig papunta sa ibang irigasyon. Opo. Naglagay sila ng harang para wag umapaw yung tubig patungo sa lupain mo. Opo. So, ayan, ginawa nila. Nilagyan nila ng harang ngayon. Opo. So hindi pa po tapos yan. So, hindi. So, ngayon, malapit na matapos. Malapit na matapos. Kasi nakikita mo, bandang dulo. Opo. So, ngayon na nalagyan nila ng harang, para doon sa ilog yun sa baba, hindi ba? Naglagay sila ng irrigation canal mula sa ilog. Ayan po nakikita yung sa bandang dulo na may mga semento. Yan po tawag ay irrigation canal. Just in case you still didn't know, kabisado po namin yan kasi yan. Okay. So, nilagyan nila ng harang. Ito yung semento na yan para wag umapaw yung tubig papunta sa Papasok po sa palayan. Alright. Ayan ang nakikita nitong yung mga naglalagay ng mga semento na yan, mga taga-NIA yan, National Irrigation. Trabahador po ng taga-NIA. O kaya nga, taga-NIA yan. Alam nga ba naman trabahador ninyo? Bali may kontrata, may nangungontrata kasi yan eh. O, alam ko. Opo. Siyempre, pag kumuha ka ng kontratista, walang pera, sinong gagawa? Opo. Gusto mo bang magkontrata sa NIA? Ikaw muna magtrabaho dyan. Tinawagan ka ba? Inalok ka ba? Kasi mga magsasaka rin yan, di ba? Hindi ko po saan nila nakuha yung mga trabador na yan. So hindi mo kilala yung mga yan? May isa lang po akong kilala dyan, yung pinsan ko. Ay, importante, naglagay ng harang. Alakihan nga muna, yung nilagay nila ng harang na yan ay harang na para wag umapaw yung tubig papunta sa iyo. Yung mga nagtatrabaho na yan, inupahan ng mga taga National Irrigation Administration para magkaroon ng irrigation canal, dadaloy papunta roon hanggang makaabot sa ibang lugar. Kasi ito yung lupain mo kung saan hinaharangan para wag umapaw yung tubig. Okay. Anong problema mo roon na nilagyan ka na ng ano? Sa ngayon na lang po nila linagyan yan. Nung unang taon po na hindi nalagyan, yun po ang perwisyo na
hindi namin nagamit ang palayan namin. Okay. Ilog yan dyan sa baba? Opo. Okay. Bakit mo sinisisi ang National Irrigation? Ilog yan. Ngayon nilagyan nila. Okay po. Kasi po nung wala po yung project na yan na hindi nila hinarangan, okay lang po yung daloy ng tubig pababa. Okay, yung daloy ng tubig. So gusto mong wag lagyan ng harang para wag kang maapag? Wala naman po problema doon na kahit naharangan nila, basta sana po na lagyan nila ng pintuan ang harang nila para pag bumaha, ma-open nila ang tubig dire-diretso para hindi po umakyat sa palayan namin. So, ano muna natin? Lakihan uli natin. Yan po. Nakita mo yung harang niyon, tinataas lang yun pag medyo para dumalo yung tubig, Opo. kinokontrol. Di ba? Opo. Diyan sa may harang na letter H dito sa Opo. bandang dulo, Opo. letter H yan. Opo. May taasan yan para lumabas yung tubig, di ba? Iyon na lang po yun. Yun na lang po. Wala pong taasan yan. Yan, nakikita nyo. Opo. Ayan, nakikita mo. Irrigation canal yan. Opo. May itataas dyan, may ibababa. Wala po. So, butas ibig- lang po yun. Butas lang. Opo. Siyempre, kung may butas, may dadaanan. Opo. Nagets mo? Opo. Gusto mong hanapin natin ng butas o lakihan pa uli para 100%. makita natin. Naintindihan mo ba itong mga irrigation canal? Opo. Sigurado ka? Opo. O lakihan uli, lalong liliit eh. Yang letter yan nakikita mo yung mga harang. Doon ang palayan mo dito sa may bandang dulo. Dito hinarangan nila para dumaloy ang tubig sa ilog patungo sa ibang mga sakahan. Opo. Ngayon, naglagay sila ng harang dyan para i-contain kung sakaling anuman, may nadadaluyan pa rin kasi hindi pa tapos yan. Nakikita mo, parang tataas yan eh. Nakikita mo, parang mini dam siya. Opo. Alright, naintindihan mo ibig sabihin yan. Para yung mga tubig na dadaloy sa ibang mga ibang sakahan. palayan, Okay. Okay, yan. So ngayon, ginagawa muna, hinaharang muna nila kasi lalagyan nila ng butas siya na dadaanan. Bali, ang yun po, tapos na po yan. Kumuha lang po sila ng buhangin sa baba. Okay. Kaya pinatong lang po nila yan dyan. Tapos na po yan, hindi na po nagagawa yan. Yung pader na lang po ang ginagawa nila. Tapos na yan. So, ibig mo sabihin, walang magdadaloy na tubig papunta sa mga sakahan ng iba. Mayroon po, andun po sa gilid ang daan yan. Doon sa dulo po. Sa dulo. Opo. Sa dulo ng sako na yun po, doon sa pader na. Doon po dumandaan ang tubig po. O, itong nakikita mo to, yung mga parang nakikita mo yun, parang hati-hati sa gitna. Kasi O, yun po ang harang nila po yun. O, harang yan. Opo. Natataas ba yan? Hindi na po, yun na lang po yun. So, doon sa sinasabi mong iba, may daanan ng tubig. Doon po sa sulok po. So ngayon, sinisisi mong irrigation kasi naglagay sila ng harang. Hindi ba dapat protektado ka ngayon dahil may harang na? Yun, sa ngayon po, ginagawa nila, yun na po ang pinoprotekta nila sa palayan namin. Kung madudugtong na po nila, pag umulan, posibilidad po na hindi na po aakyat sa amin palayan. So, ginagawa na pala nila. Bakit? Oo. Hindi ka ba masaya na meron Masaya ka po kami pag natapos po yun. Ang ino-complain ko po, nung last year na hindi namin po nagamit. Kailan na ba tinayo to? 2021 nila tinayo yan. Kailan ba sila naglagay ng canalization? 2021 pa po yan. Nakita mo yan? Ang pader na po yan, itong taon lang po, nung August lang July lang nag-umpisa. So, hindi ko maintindihan. Sinisisi mong inang kalikasan dahil pag tumaas ng baha ng ilog? Sino ba sinisisi natin dito? Yung NIA? Ang ilog kasi, ang lupain mo ay malapit sa ilog. Opo. Okay? Diyan kasi napuntang lupain ninyo. Pag nandito sa dulo, hindi inaabot na. Opo, hindi naabot. Paano ka nakakatanim ng palay kung wala kang tubig dyan? Dito po nanggagaling sa kabila po bundok. Paano ka magkakaroon ng irrigation canal dyan? Wala ang dadaan ng tubig. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, pag umuulan po, pag sa Cebu lang kami umaasa, galing ng bundok. Saan galing bundok? Dito sa kabila. Kanino sakahan to? Sa amin po yan. Bakit may awa ng tubig dyan? Nung umulan po, Okay. So, saan pupunta ang daloy ng tubig niyan? Siyempre, pababa po. pababa yan. Opo. Tama. So, pababa yung tubig. Ay galing sa ulan yan. Sa ulan po. Sa bukid po, sa Sibol po. O din, ibig galing sa tubig, papaba sa inyo. Oo. Opo. Pababa po sa hindi ko palayanan. maintindihan. Anong tanim nyo ngayon dyan? Sa ngayon po, wala. Kasi hindi po nila natapos yan. Kaya hindi namin nagamit. Miyembro ka ba ng Irrigators Association? Hindi po. Paano mo masasabi kung ikaw yung sakahan, saan ka kumukuha ng tubig? Yun po, tulad mo ng sinabi ko, asa lang po kami sa Sibol, galing sa bundok pag umulan. Yan. Umaasa ko sa pakita to. Yan ang tubig. Ito, tumingin ka ron. Yan, nakikita mo. Yan, galing sa ulan. Opo. Yan ang tubig na inaasahan mo. Opo.
O kung hindi ka miyembro ng... Yan, saan galing yung Ay, tubig baha yan? po yan. Doon po Saan doon sa itaas, Sa kanino itaas yun? po. Kanino yun? Iba naman po yung may-ari Sa sa taas. baba, dito sa iyo. Opo. Eh, kasalanan nyo, parang kasalanan mo, ang tubig mo, ang lupain mo, malapit sa ilog. Oy, Siyempre, pag malapit sa ilog lagi, pag ang bahay mo malapit sa ilog, may panganib. Hindi lang dyan. Pag bahay mo malapit sa ilog, pakinggan mo sana ako, kung ikay real estate, mababa ang value. Opo. Kasi babahain ka eh. Opo. Pag malapit ka sa ilog, may panganib. Opo. So, ang property mo, nagkataon naman, malapit ka sa ilog, pag bumaha, pag umulan, talagang dadaluyan ng tubig yan. Ang hindi ko maintindihan, ano ang matutulong ko sa inyo yan? Sino sinisisi mo rito? National Irrigators Administration, inang kalikasan, di mo nang pwedeng sisihin ng Diyos. Masasabi ko po, nung wala po yung irrigation, wala pong problema sa palayan namin. So, paano naman yung mga nasa ibaba ninyo sa ibang mga sakahan na magdadaloy doon? Ibig mong sabihin, kung walang irrigation, paano man mabubuhay yung mga sakahan sa mga unahan pa? Kaya nagkaroon ng irrigation canal. May nag-usap-usap na po kami na dati. Miyembro ba kayo ng Irrigators Association? Hindi po, doon sa mga ibang trabador po na kung pwede sa taas na lang po. Hindi trabahador. Bakit ayaw maging miyembro ng Irrigators Association? Hindi kami makakuha po kasi mataas po sa amin eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi makuha. Hindi kami makakuha ng tubig galing sa irrigation. Sinisingil ni Tata yung panahon na hindi pa tinayo yung pader. Yun ang gusto mo sabihin. Na ngayon tumayo ng pader, masaya ka na. Masaya na po ako. Din ibig sabihin, masaya ka na. Okay, pakita na, masaya ka na dahil nandiyan na. Dahil nandiyan na po yan. So ngayon, sinisisi mo sila yung nakaraan na wala pa yan. Opo. Ngayon, masaya ka na dahil may yan. Opo. Okay, masaya ka na yan. Masaya na ako na natapos na, mapatapos na po. Happy ka na yan. Happy na po ako dyan kasi posibilidad. Okay na yan. Pag umulan po, hindi na papasok ang tubig sa amin. So masaya ka na. Masaya na po ako. Malungkot ka, sinisisi mo dahil, bakit ngayon ka lang, tinayo kung saan, abay, Ilang taon na kami nagdusa. ilang taon na kayo nagdusa? Opo. Sino sinisisi mo? Inang kalikasan or Nia? Niya po. Sa pag umulan, kasalanan ng Nia. Opo, kasi nagharang sila po dyan eh. Pag bumagyo, kasalanan ng Nia. Lahat na po yan, pati kalikasan na po natin, pag bumagyo po. Okay. Hindi pa pag magsasaka, kung minsan nauubusan tayo, nawawalan tayo ng ani kung ano-ano dahil magsasaka. Yun nga po ang sinasabi namin ng mga magkakapatid tatay ko na kawawa tayo. Kalahati lang yung naproduktuhan namin. Kasi malapit kayo sa ilog. Opo. So, kaninong kasalanan? Ilog, kalikasan, or ang lupa ninyo malapit sa ilog? Kung isipin po, medyo kasalanan din namin kasi doon kami pwede... So, sa mga katuwid, walang kasalanan. Nagkataon lang na malapit ka sa ilog. Opo. Pag bumaha, Tatamaan ko. tatamaan kayo. Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin, lintik ka, inang kalikasan ka. Ba't ka umulan? Opo. Okay, hindi ba? Opo. At syempre, inang kalikasan, may Diyos, hindi ba? Oo. Hindi naman po pwedeng kakagawa ng Diyos yan. Inang kalikasan, pag umulan, May panahon po na lumakas ang bagyo. o hindi natin yun. Hindi yan, nagkaka. So, ngayon masaya na kayo, pero Korean ka rin pala, no? Alam mo ibig sabihin ng Korean? Ha? Po? Alam mo ibig sabihin ng Korean? Korean ka ba? Hindi po. Ang Korean is ngayon, 2 taon, pagkatapos ng 2 taon, ang Korean is... At tumatakas. Ha? Tumatakas po. Hindi. Magkano Korean? 2 taon na nakalipas. Abay, sisingilin ko kayo, kaya Korean ka. Magkano Korean? Doon sa 2 taon na hindi nyo nagawa. Okay, naintindihan ko na. Dahil kapabayaan ng NIA na 2 taon na hindi nila ginawa agad itong magaganyan, kaya kinakailangan pagbayarin sa mga nasirang, na hindi kayo nakapag-ani, hindi kayo nakapagtanim. Ayun, nakausap ng bitag ang tanggapan ng National Irrigation Administration Region 6. Ayon sa NIA, NIA or National Irrigation Administration, wala pa silang natanggap na formal na complaint mula sa panig ni Gerardo, subalit ibinunyag nito sa bitag na naghain ng reklamo sa barangay ang kapatid ni Gerardo na si Eva Toledo nung nakaraang buwan. Kapatid mo to. Laban sa Irrigators Association sa kanilang lugar. Alright. Kayo bang kapatid? Okay, ngayon,
Kinumpirma naman ni Cap Victoria Galvez sa Bitag, nagkaroon ng paghaharap sa barangay ang Irrigators Association at kapatid ni Gerardo na si, si Eva. Oh, kilala mo si Eva? Oo, kapatid. Nag-uusap ba kayo? Opo, noon. So alam mo na nagkaroon ng reklamo si Eva sa Irrigators Association. Sumama ka ba ron? Hindi po. Si Eva ba ay nagsasaka rin? Opo. Ikaw nagsasaka rin? Opo. Ba't hindi kayo magkasama? Siya lang po ang inutosan namin, pumunta ng barangay. Alam ba ni Eva na pumunta ka rito? Opo. Subalit hindi raw naresolba ang usapin matapos hindi magkasundo ang dalawang panig. Yung Irrigators Association. Ito ba? Opo. At ang kapatid mo na si Eva sa ibibigay ng danyos ng Irrigators Association. Ang hinihiling daw na danyos ng pamilya ni Gerardo ay 21,000 pesos. Yun ang hinihiling ninyo. At 15,000 pesos halagang kayang ibigay. Ang kaya lang daw ibigay ng Irrigators Association, yung asosasyon, Opo. ay 15,000 pesos. So sa parting to, gusto mong pagbayaran sila ng 21. Opo. Ano lang po yun, kininta po namin sa bawat crop, 10 sako na lang po, pinakamura. So, 30 sakos po yun, tag 700, 21,000 po. Pinakamura na po, nasingil namin sa kanila. Yun ang nakikita nyo. Okay. So, kaya 21. Ngayon, gusto naman na, sabi ng kapitan, gusto nila magbayad na lang 15 ba? Sabi ko, lugi naman tayo masyado, na-permission na tayo. Pero mayroon na kayong infrastruktura doon. Hindi, ang ibig sabihin po, yung una po, na nasira, nawala pa yung pader. Sino man sinisingil yun? NIA or Irrigation po. Irrigators Association. Miyembro ba kayo ng Irrigators Association? Hindi Ba't ayaw mag-miyembro? Hindi nga kami po makakuabil ng tubig sa kanila kasi doon pupunta sa kanila sa amin hindi makaakyat Bakit hindi alam ng Irrigators Association sa pamamagitan ng pagsabi niya sa NIA na para makadalo yung tubig sa inyo na hindi kayo ito na nga nagawa na ng NIA ng harang kahit hindi ka miyembro. Kahit na ano pong gawin nila, kasi sa dulo ng palayan namin ang tinayo nila, hindi makaakyat sa amin. Doon sa kabila pumapasok ang tubig. Sa amin hindi makaakyat. Kung sana miyembro kayo, masabi nyo sa kanila yan para magawa ng paraan. Alam naman ng mga inhenyero ng NIA at gagawin lang noon ang NIA kasi ang gobyerno Opo. Ang Irrigators Association, samahan namang magsasaka na para ma-irrigate yung alam ko naman po, para makaabil ng tubig. Magsasaka rin. Ba't ayaw maging miyembro ng Irrigators Association? Yun nga po, paano kami magmiyembro nga tulad ng sinabi ko, hindi kami po makakuha Well, ng bakit hindi kayo sabihin nyo, hindi gusto namin maging miyembro, pero bigyan nyo kami ng tubig para makadaloy ng tubig? Simple lang Hindi po nila magagawa sa dulo ng palayan namin yung project nila, hindi po makaakyat. Bakit hindi nyo muna subukan tanongin ng NIA? Paano po yung in-charge po doon? Halos hindi naman po nagpapakita sa amin. Purman lang. Sinong hindi nagpapakita? Yung si Ruina po, yung in-charge doon. Hindi nagpapakita. Purman lang po at saka trabador pumupunta po doon. Sige, tawagan nga natin to si Cap. Okay. Alam mo, lahat ng mga sumbong mo galing sa iyo. Hindi ko napapakinggan sa kabila. So, hindi lahat na susumbong mo, papaniwalaan kita hanggat hindi ko napakinggan sa kabila. Hindi naman siguro tama na sinusumbong mo tapos ikaw lang. Abay, mahirap na yun. Baka sabihin, one-sided kami. At hindi naman namin estilo na manghuhusga agad kami rito. Si Ben Tulfo ako. Siguraduhin natin dito na si Bitag ako. So tawagan to si Cap Victoria. Ang nagtataka lang kasi ako, magsasaka kayo pero hindi kayo miyembro ng Irrigators Association. Sana man lang nagmiyembro kayo para malaman ninyo kung ano yung posible at kung ano yung hindi. Okay, atin mo ang pamilya ninyo, magmiyembro na kayo para naman hindi na kayo kung saan pumupunta. Ang pinuntahan mo, nakakaintindi. Kasi tagapagtanggol ako ng mga magsasaka. Ang hindi ko lang maintindihan dito, bakit ayaw nyo magmiyembro, may dahilan na kayo. Bias kayo. Hindi po. Hindi, makinig ka muna. Kasi lahat na sasabihin mo, pinasusunod mo ako sa iyo. Kung ako tagapagtanggol mo, binabangon ko ang mga magsasaka natin, pero parang mas ang gusto mo, hindi mo ako pinakikinggan, dahil gusto mo, makinig ako sa iyo, hindi naman ako pumapabor doon sa pananaw mo, na maging miyembro ka, mas malaki ang pakinabang. Kaysa doon. Kasi hindi na natin, ang hirap kontakin tong si Victoria. Yung kapitan. Wala ba natin pwede makausap dito yung Irrigators Association? Kasi importante rito. Alam mo, ganito na lang,
nakikipag-areglo sa inyo. Mag-usap kayo ng maayos. Huwag mo akong gagamitin para brasuhin, para taasan ang iyong kukunin. Nakikipag-areglo sa inyong Irrigators Association. Lalabas muna ako. Opo. Kasi pag napanghihimasok ako, may pag-uusap eh. Opo. Pag hindi kayo nagkaintindihan, di mag-ayos kayo, mag-usap-usap kayo. Huwag kang tatakbo agad sa akin kasi tulad nung nauna, Korean din. Oh, yung mga kasamahan niya, hindi alam, pumunta rito, habal-habal yun. O, masasagasaan natin. Ako naman, nahihirapan tayo. May number ba tayo ng Irrigators Association, mabilisan dito? Sige, tawagan tong si ano. O, itong tawagan to. Ba kung kanino kayo pumupunta kung sino yan. Dito muna tayo diretso para magkaintindihan. Huwag na yun kay Cap. Si Cap, hindi naman importante yan eh. Wala naman pakialam ako dyan sa kapitan na yan. Hindi naman magsasaka ata yan eh. O di, dahil si Rodolfo, para mapag-usapan natin, kanina ko inaantay ito, ito dapat sasagot eh. So, habang inaantay natin, sige, dial niyo ang telepono niya para makontak natin. Okay, ako'y magsasabi sa'yo para diretsahan tayo. Napag-usapan natin, may nakita ako sa'yo. Ayaw kong sabihin sa ere na hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Lahat na sinasabi mo sa iyo, hindi pa natin napapakinggan yung NIA, pero natawagan namin ng NIA. Ginagawa ng NIA, infrastruktura ng gobyerno, yung sa Ilogan, tinaas na nila. Eh, masaya ka na. Hindi ka masaya kasi may danyos kayong hinihingi. Yun. At hindi mo sasabihin, ang danyos, masaya ka na dahil may ginawa na ang NIA, National Irrigation Association. Pakita natin kung anong ginawa ng NIA para naman maintindihan natin dito. Ayan, ginawa na ng National Irrigators Association. Taasan iyan para hindi na umakyat yung baha papunta sa inyo, dire-diretso lahilo sa iyo. Masaya ka ngayon. Tama? Ngayon, ang gusto mong sabihin, hindi ka masaya kasi meron kayong pag-uusap sa Irrigators Association, may pag-uusap sa Irrigators Association na hindi kayo magkasundo sa danyos. Hinihingi ninyo 21,000, ang sinasabi naman ng Irrigators Association, 15,000. O di, pag may pag-uusap, hindi kami pwede manghimasok muna. Alright? Pag pumasok kami, nakikialam kami. O tawagan mo, ang hirap talaga dito pala sa lugar ninyo, sa Guimaras. Mababa po yung lugar signal, kasi. O sige, sino ba pwede matawagan dito? Maraming kaway kasi po doon, walang mahinang signal. Sige, si Eva. Eva, okay na, sige. Eva, yung main complainant dito. Magandang umaga sa iyo, Eva. Opo, sir. Eva, mabilisan na. Miyembro ba kayo ng Irrigators Association? Nung una po, nagmiyembro ako. Pero nakita ko po na hindi naman ako makabenepisyo po. Nag-resign po ako. So dati member ka? Opo. Tapos, nung nakita mo na wala namang saysay sa inyo, umalis ka na? Opo. Kasi po malayo sa kahan namin eh. Okay. Bakit hindi kayo nag-uusap-usap sa Irrigators sa asosasyon ninyo para ma-resolve yung sinasabing malayo? Kasi hindi naman ang Irrigators Association ang gagawa ng paraan, kundi ang NIA. Ang asosasyon ng Irrigators Association ay mga samahan ng mga magsasakayan, ng mga nagsasaka para sila naman mabiyayaan nung tubig na dadaloy sa kanilang mga sakahan. Tama? Opo, sir. Sino gumagawa ng sinasabing infrastruktura kung mag-uusapan ng mga kanal, irrigation? Di ba? National Irrigators Association. Gobyerno yan. Tama? Tama po. Ngayon, kayo bilang magsasaka, kumalas ka na sa IA, Irrigators Association. Tama? Tama Ito ang po. nagiging problema kasi kumalas na kayo. Sinisingil mo rin Irrigators Association. Sinisingil mo yung mga samahan ninyo. Doon sa parteng, pag nagbabaha, umaapaw, papunta sa inyo. Noon yun. Tama? Tama po. Di para mo sinasabi, mga samahan mo rin magsasaka na may asosasyon ang sinisingil mo rito. Hindi po. Yung NIA po. Hindi ba? Sino nangangasiwa? Ang NIA gusto lahat ng mga magsasaka, yung mga miyembro may sakahan na kasama doon sa IA, Irrigators Association. Tama? Tama po. Pero Ba't ka kumalas? Dahil doon sa sinasabing hindi ka naniniwala? kasi po Hindi, alam ko na na hindi naman piniputol kita. Nasabi mo walang pakinabang sa inyo kasi sa dulo na kayong sakahan ninyo. Tulad ng sinabi ng kapatid mo, tama? po. Okay, ngayon,
Ngayon, napakahirap makipag-usap sa dati mong samahan kasi yan ang dapat maglalabi sa iyo para ipaglaban yung sinasabing mga perwisyos na kung danyo sa pag-uusapan, mapapalakas yan kasi yung Irrigators Association kinikilala ng National Irrigators Association, National Irrigation Administration, gobyerno. Tama? Tama po. So, napakahirap ngayon kasi yung iyong danyos na hinihingi mula sa NIA ay dadaan muna sa dating samahan na kung saan kamiyembro kayo. Tama? Tama po. O sinong nakikipagtawaran dito? Hindi ba mga kasamahan nyo na rin? Kasi doon muna dadaan. Hindi naman dediretso, hindi ka pwedeng dumiretso sa NIA kasi ang bawat ng ginagawa ng mga asosasyon, nakikinig ang NIA kasi samahan yan. Tama? Tama po, pero sa pag-uusap namin po, wala naman po ang NIA. Hindi, sandali. Hindi ka miyembro eh. So ngayon, ang pakikipag-usap mo sa Irrigators Association dahil di ka miyembro. Ngayon, kung miyembro ka, ang makikipag-usap sa iyo ay yung asosasyon ninyo, papunta sa NIA, itataguyod ka. Ikumalas ka. Ang nakikipag-usap ka ngayon sa dati mong samahan. At dati mong samahan, pakikiusapan niyang NIA. O ngayon, tanong, hindi lang kayo nagkasundo kasi yung hinihiling ninyo, 21,000. Ang gusto lang naman ng Irrigators Association, ang kaya is magkano? 17 or 15,000? 15,000 po per installment daw po. O kaya nga, kasi mga samahan namang magsasaka na idadaan sa NIA yan, nangagaling sa NIA. Hindi sa bulsa ng Irrigators Association. Idadaan yan para hilingin ang NIA na bayaran kayo sa perwisyos na naganap noon. Tama? Tama po. Kumalas ka, sabi mo kasi walang pakinabang ang NIA. Ngayon, nilagyan ng NIA ng harang para wag kayong, masaya na kayo. Pero binabalikan nyo ng NIA yung kapabayaan nung araw na ikaw na mismo kumalas sa Irrigators Association na sana nakatulong sa iyo ngayon. Ang hirap makipagnegosasyon kasi parang dadaan ka muna doon sa presidente ninyo, si Rodolfo Galvez, na dating samahan mo. Ngayon, kusang tumiwalag ka, makikipag-usap ka sa kanya, siya naman makikipag-usap sa niya. Ganito na lang, Eva, para wag na masyadong humaba. Alam ko naman, danyos ang pinunta ng kapatid mo rito. Subukan mong kausapin sila at paintindihin mo kung bakit at magkano hinihingi mo, bakit 21,000. Di lang kayo nagkakaintindihan, di ka nagkakasundo kasi meron kayong computation sa mga yung ani dapat na nangyari na hindi nangyari kasi umaapaw yung tubig sa inyo. Tama? Yun, sir, ilang beses na po kami nag-usap pero hindi naman po nasolusyonan yun. Kasi ilang beses kasi sandali. Parang ayaw talaga. Eva, pakinggan mo ako, hindi ako nakikipagtalo sa iyo. Solusyon ako rito. Alam mo, Eva, sa palagay mo kaya kung miyembro ka pa nila ngayon, mas madali makikipag-usap dahil miyembro ka? Hindi po. So, sa palagay mo kaya dahil ikaw ngayon freelancer ka na, mag-isa ka na, mas madaling kausapin ng NIA? Hindi po. Mas mahirap, tama? Opo. Kasi mas mahirap dahil tiniwalag mong sarili mo sa hinihikayat ka, magpamiyembro ka. Uli. Kailangan pakinggan mo sana ako, tagapagtanggol ako ng mga magsasaka. Kailangan mo na dito ang samahan para maitaguyod, maipagtanggol ka, marepresenta ka, kasi samahan nyo yan. Kung kusang loob na umalis ka, hindi mo sila kailangan, bakit ka napipilitin? Ngayon may pangangailangan ka, makikiusap ka ngayon, hindi diretso sa NIA, dadaan ka sa dati mong samahan. Kaya medyo nahihirapan ka. Pero, pakiusapan mo presidente, gagawin namin ng presidente, kausapin na yung presidente ni si Rodolfo Galvez para matugunan yung gusto nyo. Pero ako, nililinaw ko lang, mas maganda kung miyembro ka ng Irrigators Association. Lalo na ngayon, may infrastruktura na sila. Hindi naman namin alam, sir, kung paano kami maka-avail ng tubig. Miyembro ka dati, hindi ma? Sir, inapuwent lang po ako ng kapitan na maging treasurer, hindi ko nga alam. Nag-elect sila ng officers. Ayaw ko na makialam dyan. Pinag-uusapan natin dito, maging miyembro ka na lang. Kung magsasaka ka ba? Opo. O nag-aari ka lang ng, baka pag-aari mo lang sakahan pero hindi ka talaga nagsasaka?
Nagre-rent po. Nagre-rent ka lang. Pakinggan mo ako, no? Kung talagang totoo magsasaka ka, naintindihan mo ang aking mga sinasabi. Magsasaka, kailangan ng tubig. Walang magsasaka na walang tubigan. Hindi, kailangan mo ng tubig sa bawat sakahan. Maliban na lamang kung narareklamo mong niya na luko-luko na sinisingil kayo na mataas, ibang usapan na yan. Tutulong kami sa iyo. Hindi pa tayo tapos dito. Kukontakin namin yung niya. Okay? Opo, sir. Sana pakinggan mo yung sinasabi ko. Kasi nakakatulong sa iyo. Sa halip na kinukontra mo ako naman gusto ko masolba, hindi ka naniniwala, paano kita matutulungan? Pinagpipilitan mo sa iyo, ako naman gusto ko tayong tulungan, pero ayaw mong tumulong ako dahil tama ka, hindi kita pipilitin, so status ko tayo rito. Tatawagan na lang namin yung presidente, ha? Kasi may hinihiling ka na pera na pinag-uusapan dyan hindi na abuso nakikipag-areglo sa iyo, ang ginawa nitong kapatid mo, tumakbo dito sa bitag. Ngayon pa man, nire-respeto ko yan. No? Hindi pa tayo tapos, ha? May gagawin kang hakbang. I-consider mo yung aking sinasabing magmiyembro ka uli. Opo. Alright? Okay. Alright. Salamat. Ikaw naman, nakinig mo ako. Usap tayo sa baba, ha? Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Patingin ng kamay mo. Magsasaka ka ba? Opo. Sigurado ka? Opo. Marunong ka magtanim? Opo. Ano tinatanim mo? Palay po. Kamuti. Sigurado ka? Mais. Mga ganun po. Ano pa? Kung anong pwedeng kabuhayan po, mga gulay. Pero huwag kang magtanim ng galit, ha? Ayun. Okay, sige. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, bibigyan solusyon at aksyon. Pag hindi man natatapos sa ibaba, pagpapatuloy po namin, wala sa camera. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, may tulong at serbisyo, may tatak. Tatak Bitag. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. Tatak, #ipabitag mo.